Dito, Colossians. Nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Yan. So, ano daw po? Ang ibig sabihin ng bautismo, paglibing. Kaya tama po kayo. Yung ilulublob pala, yun ang tama. Kasi ililibing. Pag tayo po pala yung nabautismuhan, kagaya tayo ni Kristo na inilibing. Di ba namatay si Kristo? Nilibing at muling nabuhay. Pag tayo po pala ay nabautismuhan, para pong naranasan natin ang naranasan ni Kristo. Tayo ay namatay sa kasalanan. Tayo ay nilibing. At pag-ahon natin, muli tayong nabuhay. Kaya bagong buhay na. Yan po pala ang sinasabi na Mangoni ka, Biblia. kuha ng Panginoong Kristo. Tama po na. Yan. So, paglibing, tama po kayo. Yun, inililibing pala. Ang sinasabi ng Biblia. So, kagaya po yan ng damit. Pag ang damit po ay tinitina, ginujubos po sa amin, yan, kailangan mo siyang ilibing, di ba? Para makulayan mo talaga. Hindi pwedeng wisik-wisikan mo lang, polka dots yan. O kaya buhusan mo lang, hindi yan makukulayan. Kailangan mo talaga siyang Lubog. ilibing. Yan po ang tinuturo ng Biblia. Para mahugasan ang ating kasalanan, kailangan po tayong ilibing. Ito ang tamang paraan. Si Jesus ang ating halimbawa, di ba po? Ang Panginoon ang ating dapat na sundin. Si Jesus. Ano kaya? Paano po binautismuhan si Jesus? Ano po ang sabi dito? Mark chapter 1 verse 9-10. Nang abang araw na iyon ay nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan. Pagka ahon niya sa tubig, nakita niyang biglang nabuksan ang kalangitan at ang Espiritu na bumababa sa kanya tulad ng isang kalapate. Ayan. Ibig sabihin po, nilubog din si Jesus. Bakit po? Pagkaahon niya. Di ba po? Hindi naman po pwedeng umahon ka nang hindi ka nilulubog, di ba? Hindi sinabihin winisikan lang si Jesus. Umahon siya, hindi po yan. Ibig sabihin nilubog si Jesus, kaya siya ay aahon sa tubig. Yan. So, nang siya po ay mabautismuhan, sabi po dito, nabuksan ang kalangitan. Ang Espiritu ay bumaba sa kanya tulad sa isang kalapati. Alam niyo po, masaya pala ang Diyos kapag tayo po ay tumatanggap sa Kanya ng bautismo. Bakit po? Kasi masaya siya na tayo ay nalilinis. Na tayo ay nalilinis sa ating mga kasalanan. Yan. So, ganyan po binautismuhan si Jesus. Siya po ay nilubog sa tubig. Yan. Ang tanong po, may kasalanan ba si Jesus? Bakit siya binautismuhan? Ang sagot, wala naman. Pero bakit po nabautismuhan si Jesus? Binautismuhan si Jesus para sundan natin ang ginawa niya. Yan. Para gawin din Pattern. natin. Kasi yun ang matuwid, yun ang tamang gawin. So, tama po pala na magpabautismo ang isang tao kasi yun ang ginawa ni Jesus. At isa pa po, bakit nabautismuhan si Jesus? Nabautismuhan si Jesus para doon sa mga hindi nabautismuhan. Yan. So, kasi po, alam may mga taong may sakit. Gusto niyang tanggapin ang Diyos pero hindi siya pwedeng bautismuhan kasi nakaratay na siya sa higaan. Baka pag nilubog yan sa tubig, baka mamatay pa siya, di ba? Matuluyan na. Yung mga hindi na po kaya, si Jesus po ay nabautismuhan para sa kanila. Pero yun namang kaya pa, ay experience po yun. Yan, sinasabi ng Panginoon sa kanila. Ngayon, sabi po dito, paanong binautismuhan si Felipe? Ang ingat yaman ng Ethiopia. Ito po, hindi rin po ito Kristiyano. Pero sabi po dito, nang makilala niyang katotohanan, siya ay nagpabautismo. Ano ang sabi po? Sabi dito, habang ang isang eunuko po, yan, ito po, iso ay treasurer. Siya po ay nagbabasa ng Biblia. At nalaman niya na, ay, hindi ko pala ginagawa ang mga ito. Mabuti po siyang tao. Pero sabi niya, ay, hindi ko pala sinusunod ito. Hindi ko pala sinusunod ang Sabat. Hindi ko pala sinusunod ang 10 utos. Sabi niya, kailangan kong mabautismuhan. Kaya po, anong ginawa ni Felipe? Pumunta siya dito, pinangaralan niya. At sabi po dito, paano siya nabautismuhan? Lumusong si Felipe at ang eunuko sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Nang umahon sila sa tubig, inagaw ng Espiritu ng Panginoon si Felipe. Lumusong. Kristiyano na siya. Opo. Nabautismuhan din siya, naging tagasunod siya ng ating Panginoon. So, pero ano po ang paraan? Lumusong din. Yan, ang mga disipulo pala po, nagbabautismo din sa paglubog. So, lumusong, umahon. Yan. So, nilubog din niya yung eunuko. Yan. So, yan po ang ginawa. Siya po ay nagbautismo doon sa maraming tubig. Kasi po, kailangan na ilubog po siya.
Sabi po dito, ang bautismo ay isang seremonya na nagpapakita ng panloob na paglilinis. Ano po? Panloob na paglilinis. Paglilinis ng kasalanan at pagdugtong ng ating buhay kay Kristo. Hindi lang po pala ito paglilinis, dinudugtong ang buhay natin kay Kristo. Yan. Inuugnay tayo kay Kristo. Kaya nga po ang tawag na sa isang taong nabinyagan, Kristiyano, di po ba? Kasi dinugtong na tayo kay Kristo. Yan. Sabi po dito, dahil ayaw ng Diyos na tayo ay malito sa tamang paraan ng bautismo, pinakita niya sa pamamagitan ng Biblia ang nag-iisang tamang paraan. So isa lang po ang tamang paraan, yun po ay ang pagbubuo. Yan. Alam niyo po, maraming taong nagsasabing, hindi naman ako kailangang mabautismo kasi hindi ako madumi. Kagaya po ng batang ito, nang umuwi siya sa bahay niya, sabi niya sa nanay niya, sabi ng nanay niya, maligaw ka nga kasi ang dumi-dumi mo. Sabi niya, anong madumi? Hindi ako madumi, sabi niya sa nanay niya. Pero makikita mo, madumi talaga. Di ba po? Alam niyo, maraming taong nagsasabi, hindi naman ako madumi. Bakit po? Kasi hindi nila nakikita. Kasi hindi nila nakikita ang kautusan ng Diyos. Di ba na pag-aralan po natin na ang kautusan, pinapakita na tayo ay marumi. Nga po. Yan, sabi na, hindi ako marumi. Pero pag tumingin ka sa utos, nakita mo, ay, nakapagsinungaling pala ako, di madumi ako. Ay, ako pala nainggit, madumi ako. Di ba po, may dumi ako. Ay, nalabag ko palang sabat, meron akong dumi. Ay, ginamit ko ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, meron akong dumi. Yan. So, yan po. Para maging malinis, kailangan ma-realize muna natin na tayo ay madumi. Pang-pitong tanong po, ano pang mga ibang katotohanan ang kinakatawanan ng bautismo? Ano pa daw ang ibang katotohanan? Sabi dito, Tayo ay nilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kalwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. so kanina sabi